Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Jeline Bathan mula sa CRC Tulo, Batangas. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Matatagpuan po natin ngayon ang ating tatalakayin mula sa aklat ng Judge, chapter 21, verses 2-3. At ang pamagat po nito, Israel realizes that a tribe is in danger of extinction. Tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa araw na ito. Salamat po sa kabutihan, sa aming mga buhay, at sa pagpapala na ipinagkakaloob mo sa amin. Samahan niyo po kami sa umagang ito upang mapagbulayan ang iyong banal na salita. Hinihiling ko po ang gabay ng banal na Espiritu upang maunawaan ang iyong kapahayagan. Salamat Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang Judge chapter 21 verses 2-3. Pagkaraan niyon, pumunta sila sa Bethel at malungkot na humarap kay Yahweh. Hanggang gabi silang nakaupo roon at buong kapaitang nanangis. Sinabi nila, Yahweh, Diyos ng Israel, bakit kailangan pang mawala ang isa sa mga lipi ng Israel? Narealize ng mga Israelita na nanganganib ng mawala ang kanilang lipi bilang bayan na pinili ng Diyos. Gayunpaman, hindi sila tuluyang nawala bilang isang bansa. Sa halip, naranasan nila ang matitinding bunga ng kanilang paulit-ulit na pagsuway sa Diyos. Nasira ang kanilang relasyon sa Kanya. Dumanas sila ng pagkatalo sa digmaan at kalaunan ay ipinatapon sila. Dahil una silang natalo at sinakop ng mga Assyrian, kaharian ng Israel sa Hilaga, at pagkatapos ay ang kaharian ng Juda ay nasakop naman ng mga Babylonians. Ang mga pangyayaring ito ang naging bunga ng kanilang patuloy na pagsuway sa Diyos sa loob ng maraming taon. Ngunit sa kabila ng kanyang paghatol, iningatan pa rin ng Diyos ang kanilang buhay at lipi upang manatili silang kanyang mga taong pinili at maipagpatuloy ang kanyang plano at pangako sa kanila. Sa buhay natin, maraming pagkakataon na nakakaranas din tayo ng matinding lungkot, panghihinayang o mga problemang tila napakahirap dalhin. Minsan, may mga nangyayaring bunga ng maling desisyon, may mga relasyong nasisira, may mga pangarap na hindi natutupad, o may mga taong nawawala sa ating buhay. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita, hindi lamang sa panahon ng kasiyahan, kundi lalo na sa panahon ng pagdurusa. Kapag hindi natin nauunawaan ang nangyayari sa ating buhay, maaari tayong lumapit sa Diyos ng may buong katapatan, dahil alam natin na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Ang ating Diyos ay handang makinig sa bawat pusong sugatan. Tulad ng mga Israelita, maaari tayong lumapit sa Kanya ng may kababaang loob. Ilabas ang ating mga hinanakit at ipaubaya sa Kanya ang ating mga alalahanin. Maaring hindi natin agad makita ang sagot sa ating mga tanong. Ngunit kapag pinili nating manatili sa presensya ng Diyos, makakatanggap tayo ng kapayapaan, lakas at pag-asang kailangan natin upang magpatuloy. Sapagkat ang Diyos ay laging malapit sa pusong lumalapit sa Kanya ng tapat at may pananampalataya. Purihin natin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong banal na salita na aming narinig sa umagang ito. Nawa ito po ay tumimo po sa aming mga puso't isipan upang maisapamuhay po namin sa pang-araw-araw. Salamat po Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri, pagdakila at parangal at pasasalamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan nito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagnilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay mula sa Langit. Malaya po nating i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.